Paano nga ba matutukoy kung peke o tunay ang ginto sa unang tingin? Paano ba natin malalaman ng peke at hindi? Una-una sir sa kulay. Hmm. Kasi ito, may sample kami ng fake gold. At saka sa real gold. Yung fake gold kasi sir, ito, kung mapapansin mo, malamya yung kulay niya sir. May ilan namang nahanap ang swerte sa ginto. Mula sa maliit na puhunan, napalago nila ang negosyo at ngayon milyon na ang kita at nakapagpundar na ng iba't ibang ari-arian. Ito magkano to? 155,000 po. Oh, grabe, mahal, no? O ito? 175 po yan sir. 542,000. Ito, 500 plus. Oo. Grabe, no? May mga lehitimong negosyante na nahanap ang swerte sa pagbibenta ng ginto. Ngayong umaga, naghahanda ang 27 years old na si Lovely para sa kanyang online selling. Ang bida sa kanyang pagbibenta, mga alahas tulad ng diamonds at gold. Hello! Ayan, welcome sa ating live selling. Ano bang hanap mo, madam ko? Sa diamonds natin. Meron ako dito, napakaganda, bagong dating lang nito. Malahart evangelista talaga ang peg. Tignan mo naman. Kalahati ng daliri mo, be. Tignan nyo mabuti mga sis, kung gaano kaganda. Katulong ni Lovely sa selling ang kanyang nakababatang kapatid na si Jennifer, 25 years old. Wala pang isang oras. Halos mga lahati na ang binebentang alahas ni Lovely. Goodbye na po mga sisi ko ha, mag-end live na po ako. Thank you so much po for watching. Nandito kami ngayon sa isang kilalang jewelry shop dito sa Makati City. Nasa 5 taon na ang ganitong klaseng negosyo. Ang may-ari, si Jen, saka si Lovely. Magkapatid po sila. Kwento ng magkapatid, 2018 na magsimula sila sa pagbibenta ng ginto. Ang una raw nilang ibinenta, isang pirasong gold necklace. Pinaikot daw nila ang tubong kinita at bumili ng bagong alahas. Dito na unti-unting dumami ang kanilang kliyente. Ang gaganda naman ng alahas nyo dyan. Ano ba pinakamahal dyan? Ito po. Necklace. Apo. Necklace po. Gano'ng kabigat to? 175 grams po. Ito yung bracelet niya, nasa 50 grams. Terno dapat yan? Terno dapat Mas sir. maganda. Pero pwedeng pero pwedeng benta na magkahiwalay. Opo, pwede po. Tapos ito, magkano to? 155,000 po. Ang grabe, mahal, no? O ito, 542,000. ito 500 plus. Opo. Ano bang nakukuha ng mga bumibili? Sabi nyo kanina mga fashion statement, di ba? Pero ano pa bang pwedeng makuha sa ginto? Small time investment siya. Hindi katulad ng pagbibili ka ng lupa, bibili ka ng mga properties. Malaki yung kailangan mo para mag-invest. Unlike sa mga gold kasi, worth 3,000 pesos lang, 5,000 pesos. Investment na rin siya. Kasi after 2 years, 3 years, pag sinangla mo, mas mataas na yung value kung magkano mo siya nabili, na-acquire. Pagdating ng panahon at kailangan mo nagipit ka, eto yun. Yan Yes. talaga yun, sir. Ang ginto talaga. Oo, Yes, sir. Quick as one snap, sir. Pera kagad yan, sir. Noong nagsimula ang pandemic, mas lalo pa raw lumakas ang benta nila ng ginto. Dahil bumili sa inyo? Lumabas ang mga pera. Nag-triple talaga lahat ng mga orders namin ng gold. Mas naging wise sila sa pamimili. Hindi lang pang fashion eh, investment. Pero hindi naging madali ang pinagdaanan nila. Dating hotel at casino staff si Lovely at kumikita ng 30,000 pesos kada buwan noon. Dahil breadwinner ng pamilya, halos lahat ng kita niya napupunta sa kanilang pangangailangan. Nag-struggle talaga kami nung college days namin. Kami yung nagsusupport sa sarili namin. Dahil sa kanilang jewelry shop, nakapagpundar na siya ng 2 bahay, mga apartment at mga sasakyan. Paano binago ng ginto ang buhay niyo?
Naging okay na po yung, syempre, yung buhay namin, okay na. Tapos nakapag-venture na rin po kami sa ibang mga businesses. Kahit papano, meron naman na kami. Na-appreciate ko yung mga maliliit na bagay, sir, na sobrang blessed namin kahit na nahihirapan kami. Wala kaming karapatan umangal. Ayan, yes, puro mga diamonds po muna tayo. Pero tulad ng ibang online seller, maging sila na biktima ng mga scammer. Ang isang scammer, ginagaya raw mismo ang kanilang Facebook page. Yung unang scam sa amin is fake payment. Nagbayad po sa amin si client. Old buyer na siya, sir. Nagbayad sa Kaya ka amin nagtiwala? Yes, sir. Yes. Hindi pala totoo yung Payment. payment niya. Yes, sir. Tapos, hindi na rin Dinoktor namin, yung ano. Opo, hindi na rin namin siya malocate, hindi na rin po namin ma-report sa police. Since online po siya, mahirap na po talagang hanapin. Bukod sa paninigurong lihitimo ang online seller, mahalaga rin malaman kung peke o tunay ang gintong ibinibenta. Matutukoy ba ang pagkakaiba? Ipinaliwanag yan sa amin ng jewelry owner na sina Jen at Lovely. Paano ba natin malalaman ng peke at hindi? Una-una, sir, sa kulay. Kasi ito, may sample kami ng fake gold. At saka sa real gold. Yung fake gold kasi, sir, ito, malamya yung kulay niya, sir. Mapusyaw, parang mapusyaw, ganun, mapusyaw. Oo. So, kahit ipalinis mo yan, sir, hindi siya kikinang katulad ng gold. Ang gold po kasi, pagka nag-lighten yung ano niya, yung kinang niya, pag pinalinis mo, babalik uli siya sa kinang. Unlike yung mga ganito, sir, medyo faded yung color niya. Tsaka, sir, syempre, may merong stamp, may markings. Kapag 18 karat po kasi, 750 yung kadalasan na nakalagay. Gaya ni Lovely, malaki rin ang naitulong ng ginto para mabago ang buhay ni Genevieve Peñafiel Perez. Customized gold accessories ang bestseller niya. Tulad ng kwintas, pendant, bracelet at singsing. Mabibili ito mula 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos. 2021 lang nang sinimula ni Genevieve ang kanyang gold business. Dati siyang healthcare worker sa isang private clinic sa Mindanao. Nag-start akong mag-sell ng apparel, ganon, tumbler, online. Nagka-pandemic, nagsanla ako ng jewelry. Na-realize ko ang value ng gold. Happy client feedback of the day. Thank you so much. Ang ganda po ng ring. At dahil sa kanyang jewelry business, nakapagpagawa na siya ng bahay at nakabili ng sasakyan. Malaki talaga siya kapag nagsipag ka lang sa marketing, na ma-prove mo yung value and legitimacy ng tinitinda mo. And then, yung time and location freedom, since online lang po yung business ko, I get to work anywhere. Pero pag-aalala niya ngayon, dahil sa talamak na scam online, apektado ang mga kagaya niyang legit ang negosyo. Skeptic na yung mga buyers. Some of them will back out. Kailangan mo pa explain ng napakahaba yung process na legit talaga kayo, ganun.